natin ang Panginoon sa lahat. Pangunahin. First priority natin ang Diyos. Kaya dapat una nating gawin. Una, seek God first in everything. So kailangan nating unahin ang lahat. Sa lahat ng bagay, siya yung ating priority. Kaya nga sinasabi niya sa Matthew 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So ibig sabihin, make seeking God your daily priority by spending time in prayer, His word, and aligning your decision with His will. So ibig sabihin, before making any decision, ito man ay malaki or maliit, kailangan natin na gawing prioridad ang paghanap sa Kanya sa araw-araw sa pamamagitan ng paglaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita na naghahanay sa ating mga desisyon sa Kanyang kalooban. Bago gumawa ng anumang desisyon, maliit man ito or malaki, itanong, ito ba ay nagpaparangal sa Diyos o sa iyong sarili lamang? Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni King David, si King David, siya ay priority niya ang Panginoon. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, tulad ni King David, taimtim na hinanap ni David ang Diyos at nananabik sa kanyang presensya. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, ang puso ni David ay laging nakikiling sa Diyos. Ito ay dahilan kung bakit siya ay tinawag na isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos. So mababasa natin yan sa Psalm 63 verse 1. Sinasabi niya rito, "O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, maaga kitang hahanapin. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo. Ang aking laman ay nananabik sa iyo sa isang tuyo at uhaw na lupain na walang tubig." So kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung spiritual na pagkauhaw ni David na nagpapakita ng malalim na personal na pananabik sa Diyos na isinulat ni David na ito ay nagpapahayag ng kanyang marugdog at na pagnanais na hanapin ang presensya ng Diyos, na inihambing ni David ang kanyang espiritual na pagkagutom sa physical na pagkauhaw na binibigyan diin kung gaano kahalaga at nagbibigay buhay ang kanyang ugnayan sa Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ng mahirap o tuyo na mga panahon. Ibig sabihin, lalong-lalo na sa mapanghamong panahon o kaya nawawalan ng pag-asa o kaya mga pagsubok. Kaya nga ito isang makapangyarang paalala ng pagbibigay prioridad sa Diyos sa ating buhay at paghahanap sa Kanya ng taimtim kahit na humaharap sa mga paghihirap. Lalong-lalo na sa mga paghihirap, kailangan natin na hanapin natin, gawin nating prioridad sa ating buhay ang paghahanap sa Kanyang presensya.